Dahil sa pagod at stress na naranasan ni Myla bilang isang guro, ay napagpasyahan ito na magbakasyon na muna. Dahil sa susunod na buwan pa naman ang pasukan. Kasalukuyang naghahanap siya sa Google ng magandang lugar na pwedeng pagtambayan. Gusto niya ay yung kunting tao lang ang pumupunta para hindi siya maingayan at tuluyan siyang makapag-relax. Dahil wala naman siyang mahagilap sa Google, nag-post ito sa kanyang social media account. Alam niya kasi magko-comment ang ilan sa mga kaibigan niya. At hindi nga siya nagkamali. Ilang minuto lang ay nabasa niya ang isang komento mula sa hindi niya kilalang tao. Kung gusto daw ni Myla ang matahimik at magandang lugar, ay piliin daw nito ang magstay sa garden nila. Natawa pa si Myla sa komentong iyon dahil hindi naman garden ang hinahanap niya. Gusto niya ay isang tahimik na resort. Biglang tumunog ang messenger niya at nakita nito na mayroon siyang isang message request. Agad niya naman itong pinindot at nalaman niya na galing ito sa taong nag-comment sa post niya. Isinend nito ang larawan ng garden. Napanganga si Myla sa ganda nito. Napakalaki ng garden na iyon. Puno ng mga matatangkad at magagandang bulaklak. Namangha siya nang makitang isang picture na may taong nakangiti habang tinitingnan ang bulaklak. Nagpakilala ang nag-message sa pangalang Jimwell. Minuto lang ang lumipas ay narinig niya uli ang isa pang notification. Nag-message uli si Jimwell at sinabing laging open ang garden niya para kay Myla. Para namang sigurado na magugustuhan ito ng dalaga dahil bukod sa pwede ka pang mag-overnight doon, libre pa ang pagkain at tubig. At higit sa lahat, magaan lang sa bulsa ang registration fee. Hindi nga nagkamali ang lalaki. Sobrang nagusto ni Myla ang garden. Kaya sinabi nitong mananatili siya ron ng 2 linggo. May isa lang siyang kondisyon. Gusto niyang mapag-isa ron. Magbabayad daw siya ng kahit magkano. Nais niya na makaramdam ng peace of mind. Napangiti naman ito nang sinabi ni Jimwell na pwedeng-pwede iyon dahil kaunti lang naman ang pumupunta ron. Para kay Myla, bihira lang naman na may lugar na napakaganda ngunit hindi dinarayo ng mga tao. Sinabi naman niya sa sarili na mukhang mapapadala siya ron kung sakaling makakaramdam ulit siya ng stress o burnout sa trabaho. Agad na bumiyahe si Myla gamit ang sarili niyang sasakyan. Ang dami pa niyang dalang gamit na para bang aabutin siya ng taon doon. Ilang oras din siya nagmaneho upang makarating doon. Nakakaramdam siya ng sakit ng katawan pero iniisip na lang niya na magiging sulit naman ang magiging bakasyon niya. Nang nakita na niya ang address na binigay ni Jimwell, agad niyang ipinarada ang kanyang sasakyan. Masayang masaya na sa wakas ay nakalanghap din siya ng sariwang hangin. Kung ilalarawan ng lugar, may kalumaan ng malaking bahay. Napakalayo sa mga ipinakita ng nakausap niya sa messenger. Bukod pa roon, sinabing hardin ito pero ni isang bulaklak ay wala siyang nakita. Dahil sa pagmamasid-masid sa paligid, hindi niya namalaya na may taong lumapit na sa kanya. Kasalukuyan na itong nasa likuran niya. Miss Myla? Ay, sorry po. Nagulat ko po yata kayo. Ako nga po pala si Jimwell. Huwag po kayo matakot kung nakasuot po ako ng maskara. Strategy po namin ito para pang-welcome namin sa mga nagiging bisita namin. Ano po, maganda po ba? Nakaayon naman po sa disenyo ang maskara ng bawat staff sa lugar na ito kung napapansin niyo po. Bulaklak at dahon po. Ay, sorry po. Welcome po pala sa Hardin, where you can rest in peace. Mukha pong napagod kayo sa biyahe ihatid ko na po kayo sa room ninyo. Ako na po ang magbababa ng mga gamit nyo at magdadala sa kwarto nyo. Okay po? Tayo na po. Bit-bit ang ilang mga gamit. Itinuro ni Jimwell ang daan patungo sa kwarto na tutuluyan ni Myla. Nang madako sila sa isang pasilyo,
Itinuro ng lalaki ang isang pinto na may ukit na mga bulaklak at baging. Paliwanag ni Jimwell na kapag binuksan iyon ng dalaga, makikita ng malaking garden na dinarayo ng karamihan. Kaya nakaramdam ng excitement si Myla. Pero dahil sa pagod sa biyahe, mas minabuti na lang niyang ipagpabukas na at tumuloy na lang sa magiging kwarto niya. Nang makarating na siya sa kwarto, pabagsak na humiga siya sa kama hanggang sa hindi na namalayan at tuluyan na siyang nakatulog. Pero hindi pa man tuluyang nilalamon ng antok, napukaw ang atensyon niya dahil nakarinig siya ng kaluskos sa paligid. Binaliwala niya lang iyon dahil sa isip niya na baka daga at pusa lang iyon na naghahabulan. Dahil sa mga narinig na kaluskos, nawala ang antok niya kaya sumagi sa isip niya ang hardin. Naalala niyang sinabi ni Jimwell kaya napagpasyahan niya na pumunta na roon. Agad niyang binuksan ang pinto na nabanggit ni Jimwell kanina nang ihatid siya nito. At nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga malalaking bulaklak. Agad siyang tumakbo palapit sa mga bulaklak at dali-daling piniktsura ng mga iyon. Sa sobrang abala niya sa ginagawa, hindi niya napansin na unti-unting nagsara ang pinto. Masaya siyang tinitingnan ng mga bulaklak. Nawala talaga ang pagod at stress niya. Iyon ang first time niyang makakita ng higanting sunflower. Sinabi niya sa sarili niya kapag nakauwi siya, sasabihin niya sa mga kapwa niya guro na pumunta roon. Hindi pa natapos ni Myla ang pagkuha ng larawan nang biglang namatay ang kanyang cellphone. Hindi naman ito lobat, kaya talagang nakapagtataka. Nanlaki rin ang kanyang mga mata nang unti-unting naglaho ang mga bulaklak. Naramdaman din niya na lumalamig ang paligid dahilan upang tumintig ang kanyang mga balahibo. Napalunok si Myla. Hindi niya alam ang gagawin. Ilang minuto lang ay unti-unting dumilim ang paligid. Mas lalong natakot si Myla nang nakarinig siya ng lumilipad na hindi niya alam kung ano. Alam niyang malaki ang pakpak nito at napaka-imposible na isa lang itong ibon. Kahit takot na takot ay lumingon siya. Halos hindi siya makapagsalita nang makita ang isang manananggal na lumilipad at ito ay nakatitig sa kanya. Nanilisik ang mga mata nito. Dahil sa pagkabigla, dali-dali siyang tumakbo palayo. Hinabol siya ng manananggal kaya hindi niya napansin ang kanyang dinadaanan. Isa lang ang nasa isip niya ng mga oras na iyon, ang makaligtas sa papalapit na panganib. Habang tumatakbo ay nabangga niya si Jimwell at sinabi niya na may manananggal. Tumawa lang ng napakalakas ito. Agad nitong tinanggal ang kanyang maskara at nanlaki ang mga mata ni Myla nang makita ito. Kilala niya iyon. Iyon ang kapatid ng estudyante niyang si Mark. Agad na hinila ni Jimwell ang mahaba niyang buhok at kinaladkad niya ito. Habang kinakaladkad, ay sinasabi ni Jimwell na ang tanga-tanga ni Myla para maniwala sa kanya. Isa lamang ilusyon ng garden na iyon. Aswang sila at magagawa nila ang lahat. Nakita rin ni Myla ang iba pang mga staff. Sabay na tinanggal ng mga itong kanilang maskara. At tulad ng inaasahan niya, pamilya ito ni Mark. Sigaw ng sigaw si Myla sa pagkabigla at para matahimik siya, sinuntok ang kanyang tiyan ng ina ni Mark at sinabi sa kanya ang lahat ng ginawa niya. Mabait at matalinong estudyante si Mark. Siya ang favorite student ni Myla noon. Ngunit lumayo si Myla kay Mark nang mapansin niya na may kakaiba dito. Nalaman din niya na aswang si Mark. Kaya sinabi niya sa mga estudyante at kapwa guro na aswang nga si Mark. Ibinagsak niya ito dahil upang mawalan ito ng scholarship. Kahit na magagawa ni Mark na manakit, pinipigilan niya ang sarili dahil gusto niya maging isang normal na tao. Sobrang nasaktan si Mark dahil ang paborito niya pang guro ang gumawa nun sa kanya.
Wala siyang ibang naisip kundi ang patayin ng sarili. Nakita siyang nakasabit sa kanyang kwarto. Sobrang nasaktan ng pamilya ni Mark. Hindi nila yun matanggap. Kaya sila na ang gumawa ng paraan upang pagbayarin si Myla. Hindi matigil sa pag-iyak si Myla at panay ang paghingi ng tawad. Galit na galit ang pamilya ni Mark sa kanya. Pero hindi pinansin ang pagmamakaawa niya. Agad na kinagat ni Jemuel ang kamay ni Myla. Sigaw naman siya ng sigaw dahil sa sobrang sakit. Kasabay nun ay ang pagkatanggal ng laman ni Myla sa braso. Nang makita ng mga kapatid at magulang ni Mark ang sariwang tuko ni Myla, kinagat din nila ito. Masaya silang nagsalo-salo sa laman loob at tugo ni Myla. Dahil bukod sa napaghiganti na nila si Mark, masarap pa ang kanilang naging hapunan.